ito'y narinig ko sa balita. Pinag-iingat ang mga kadalagahan o mga kababaihan, maging sa mga kalalakihan sa buwan daw na ito. Marami daw kasi ngayon ang nangangako sa mga kadalagahan o kababaihan, pero hindi naman daw tinutupad ng mga nangangako ang kanilang pangako. Tinatawag na love scam, pati pag-ibig pala na scam na. Bakit hindi nila tinutupad ang kanilang pangako? Kasi tao ang nangangako. Pero kung ang Diyos ang siyang nangako, tiyak, natutuparin niya. At yan ang ating topic natin na matatagpuan dito sa talatang 23 sa na binanggit dito sa bandang huli. Sabi niya, sapagkat siya na nangako ay tapat. Ang topic natin, ang Diyos na nangako ay tapat. Maganda kung nagsusulat at nasusundan. Pwede nyo pang palawakin itong ating pinag-aaralan. May dalawa tayong puntos na pag-aaralan. Una, pagkakakilanlan na mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Talatang 23 hanggang 24. Paikalawa, tugon ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Talatang 25. Ating susundin ang ipinaparating ng author o sumulat ng aklat ng Hebreyo. Tara, sundan natin ang ipinaparating ng author. Ang author o ang sumulat ng aklat ng Hebreyo, bagamat hindi kilala kung sino ang sumulat ng liham na ito sa mga Hebreyo, hindi nasulat ang kanyang pangalan kahit saan mang bahagi ng liham na ito. Ganun pa man, hindi tayo kailangang mangamba na hindi natin alam ang author ng liham na ito o kung kanino ito ipinadala. Dahil alam natin, ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang tunay na author ng banal na kasulatan ay ang Diyos. At sinulat itong aklat ng Hebreyo para sa lahat ng makakabasa nito. Makikita natin dito sa ating binasa na ang author bagamat hindi nakilala ay kinikilala naman o sinasampalatayanan naman niya ng Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Sabi yan sa talatang 23. Kaya matatawag nating ang taong kumikilala o kinikilala ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Nawa, tayo na narito, kumikilala na rin lahat sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Isipin natin, 2024 na ngayon, ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero. Hindi rin madali ang pinagdaanan nating nitong mga dumaan na taon, panahon ng pandemic. Matindi rin ang epekto nito sa atin. Siguro naman, hanggang ngayon may bakas pa ng pinagdaan ng pandemic. Kaya minsan, ito, nakamas pa tayo. No? Kaya, pero dahil siyang nangako ay tapat na Diyos, narito pa rin tayo. Nakapagpupuri pa rin sa Panginoon, nakakasamba pa rin sa Panginoon. May pangako ang Diyos. Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Hebreo 13:5. Kaya tapat ang Diyos na nangako, hindi tayo iiwan o pinababayaan man. Sabi diyan, sa anumang paraan, ibig sabihin, paraan man ng kalamidad, umulan, bumagyo,
paraan ng may kaguluhan, may problema, paraan ng sakit, paraan ng kahit dumaan yung mga digmaan sa iba-ibang bansa, sa anumang paraan, hindi tayo iiwan o pababayaan man. Nasa kontrol niya ang lahat ng bagay. Ang tanong, tayo ba? Kinikilala ba natin na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos? Siyempre, oo ang sagot natin diyan. Ano ngayon ang pagkakakilanlan na ang tao ay kinikilala niya na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos? Ano yung pagkakakilanlan sa Kanya? Unang puntos na pag-aaralan natin. Pagkakakilanlan ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Unang pagkakakilanlan, walang ibang naitataas sa buhay niya kundi si Jesucristo, at ang ginawa niya ang siyang naitataas sa buhay. Pansinin niyo, talatang 19, sabi, kaya, mga kapatid, mga mananampalataya ang sinasabihan. Sa Hebreo 3:1, sabi, sa ibang salin, ang banggit, mga kapatid sa pananampalataya. Mga mananampalataya ang sinasabihan. Kaya sabi ko kanina, na sana tayo na naririto ay kumikilala na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. At kung mayroon rito na hindi pa kumikilala na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos, ibig kong sabihin, wala pang personal na kaugnayan o wala pang personal na relasyon kay Jesucristo na siyang tagapagligtas. Ito ang panahon para kilalanin sampalatayanan siya. Kahit nandyan ka lang sa iyong kinaupuan, hingin mo ang awat habag ng Panginoon na ibilang tayo sa mga kumikilala na siyang nangako ay tapat na Diyos. Habang nakikinig, naririnig mo ang pagpangangaral ng Ebanghelyo. Talatang 19, sabi rito, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, dugo niya, ang kanyang kamatayan, ginawa niya sa krus. Ito ang Ebanghelyo. Kaya si Jesucristo at ang kanyang ginawa ang ipinapakilala at itinataas at itinuturo ng author. Kaya sabi ko, susundan natin yung author. Kaya ito ang isa sa pagkakakilanlan na ang tao ay kinikilala niya na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Kay Jesucristo siya nakatingin at sa ginawa niya ang itinataas, ipinakakilala at itinuturo. Talatang 20, sabi rito, na kanyang si Jesus ang tinutukoy sa sinabing na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. Si Jesus pa rin ang ipinakikilala niya at ang kanyang ginawa. Talatang 21, sabi rito, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Sa ibang pagkakasabi, sambahayan ng Diyos, si Jesus pa rin ang tinutukoy niya na pinakapunong pari. Malinaw na ang itinataas ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos, walang iba, kundi si Jesucristo at ang kanyang mga ginawa. Iyan ang pagkakakilanlan sa mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. At kung tunay na Kristiyano tayo, pero hindi kay Kristo tayo nakatingin at hindi ang kanyang ginawa ang naitataas o ipinakikilala o itinuturo sa buhay natin, mayroong malaking question. O baka iba ang naitataas natin.
Baka sarili natin ang naitataas. O baka tao ang naitataas. Paano ba naitataas ang sarili? Isang halimbawa. Halimbawa lang po ito, Ako ang pastor dito sa church na ito. Ako'y nagtapos ng Bible school. Ako'y may pinag-aralan. Alam ko yung Greek word, alam ko yung Hebrew word. Mahusay ang aking theology. Mataas ang grado ko. Sarili ang naitataas. Hindi mali ang magpastor, hindi mali ang tapos sa Bible school, hindi mali ang mataas na grado, hindi mali kung alam mo yung Greek word, Hebrew word, hindi mali na maayos ang theology at yan ay kailangan. Ang ibig sabihin, ito ang mali. Magyabang. Kayabangan. Hindi dapat tao o sarili ang itinataas. Mas lalong hindi mga pastor ang itinataas. Paano ba naitataas ang mga pastor? Halimbawa lang po ito. Kapag namimili tayo ng papakinggan na mga ngaral na pastor o preacher, iba na ang itinataas natin. Dalawang bagay yan, dalawang mukha. Maaring kaya namimili ka dahil magaling ka. O di naman kaya namimili ka dahil sa tao ka nakatingin. Pastor o preacher ang naitataas na. Ito pa, kapag sinusukat natin ang mga kakayahan ng mga preacher o pastor, iba na ang naitataas. Paano ba sinusukat? Minsan sinasabi, wala naman yan mga yan. Hindi naman yan nakapag-aral. Ganon yung panukat. Isa pang halimbawa, hindi ako aatin kung hindi ang paborito kong preacher o pastor. Sa tao na tayo nakatingin, hindi na kay Hesukristo. Iba na ang itinataas. Maliligtas ba tayo ng magagaling na pastor, magagaling na preacher? Kahit si Steve Lawson pa, hindi niya kayang iligtas ang tao. Kundi, sino? Si Jesus ang tagapagligtas. Diyos na siyang nangako na siyang tapat at Diyos. Pansinin po ito. Siguro may Bible kayo dyan. Hindi nasulat o ipinakilala ng author ang pangalan o sarili niya dito sa aklat ng Hebreo. Pero ang ipinakikilala niya o itinataas niya o ipinangangaral niya si Jesucristo at ang ginawa ni Jesus. Ganito ang pagkakakilanlan ng mga tunay na mga Kristiyano na kumikilala na siya na nangako ay siyang tapat na Diyos. Sana ganito rin tayo. Minsan kasi ang unang ipinakikilala o unang tanong, reform ka ba? Ganun kaagad yung tanong. O di kaya, ano bang tinatayuan nyo? Confession of Faith 1689 ba? Maayos ba ang theology nyo? Sigurado yung makikinig sa'yo, theology ang dating niya. Kasi wala, natuyo na talagang malalalim na yung naituro Pero darating yun. Ibig sabihin, hindi lang sa unang pag-uusap ay ganun kagad yung banat, no? So yun. Pangalawa, sa silong pa rin ng unang puntos, pagkakakilanlan na mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos sa kanyang pag-uugali.
Pansinin ang gamit na salita ng sumulat. Sabi ko kanina, sinusundan lang po natin ang author. Talatang 19. Mga kapatid, turing niya sa mga mananampalataya, mga pamilya ng Diyos. Hindi man tayo magkakamag-anak, ang pagtuturingan, pamilya. Mga anak ng Diyos, magkakapatid kay Kristo, kaya tayo ay natawag na mga Kristiyano. Ang katawan ni Kristo, pamilya ng Diyos. Kung mayroon man, di maiwasan, di pagkakaunawaan, madaling magpatawaran kasi nga, pamilya tayo ng Diyos Bagamat may mga pamilya na ang hirap magpatawad, pamilya ng Diyos to. Sa Filipos 4:2-3, mayroong dalawang babaeng hindi nagkasundo. Nakikiusap ako hirap bigkasin, Euodia at Syntyche, na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Talatang 3, ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Ibig sabihin, magkasundo na, magpatawaran na bilang magkakapatid sa Panginoon. Siyempre, kailangan nila ang tulungan din ng iba. At tulungan yan para magkasundo, hindi para pag-awayin. Para magkasundo, hindi pag-awayin. Ipadama ang pagmamalasakit natin. Ipadama ang pagtutulungan. Magandang pag-uugali yan, di ba? Pansinin ang tono pa lang ng kanyang salita sa pagkakasulat. No? Talatang 19, anong gamit na salita? Mayroon tayong. Talatang 20, para sa atin. Talatang 21, mayroon tayong. Talatang 22, tayo'y lumapit ating. Talatang 23, panghawakan nating ating pag-asa. Talatang 24, at ating, talatang 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Anong pag-ugali ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos? Mayroon siyang pagmamalasakit sa iba. Paano ba nagmalasakit ang author o ang may akda? Alam niya ang pinagdadaanan ng mga kapatiran. Parang ganito ang dating ng sumulat. Kasama ninyo ako. Hindi niya inilalayo ang kanyang sarili sa mga kapatid sa pananampalataya. Parang ganito, bunton ng kahoy, sari-saring kahoy. May maliliit, may malalaki, may matagal dumingas, may madaling dumingas. Ang kawayan, madaling dumingas yan, lalo kung tuyo na. Kahit ang bago pang putol na sanga, medyo basa pa. Parang tayo, hindi tayo pari-pareho, no? Yung iba matagal na, yung iba bago pa. Kapag pinaringasan ang bunton ng mga kahoy, magliliyab yan lahat. Kapag ang isa kay maliit, kay malaki, kapag inihiwalay mo sa bunton ng nagniningas na mga kahoy, ano mangyayari? Isa na hiniwalay, ang mangyayari, malalamig yan. Malalamig yan. Medyo malamig. Aircon ngayon no? Hanggang sa wala na ang apoy. Wala nang init. No? Hindi mo nakakitaan ng magandang aura
Ganyan, kung ihihiwalay natin ang ating sarili sa kalipunan ng mga mananampalataya sa church. Tandaan natin, hindi tayo iniligtas ng Panginoong na pagkatapos wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Hindi ganon. Kundi tinipon tayo sa iglesia lokal, kaya ang pagmamalasakitan huwag baliwalain. Nakapagpapalakas ang nagmamalasakitan sa isa't isa. Nung umatin kami sa conference, tapik lang ng hindi mo namang kilala. Pero nakangiti ka na at alam mong may kasama ka. Galing pa sa iba-ibang malalayong lugar. Bisaya, Davao, sa iba-iba lugar. Mindanao. Sabi sa mga ngaral, Kabanata 4, talatang 9-10, sabi, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Talatang 10, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Kaya huwag itong pabayaan. Napakahalaga ang malasakitan sa isa't isa. Kahanga-hanga ang pagmamalasakit ng mga kapatid sa Sumandig Reformed Christian Church. Nung makausap ko ang isang kapatid doon, sabi niya, okay lang na sa ngayon si pastor pumaparoon sa CRC. Pero may kahilingan siya. Huwag lang kaming pababayaan sa mga tagapangaral tuwing linggo habang nangangaral sa inyo si pastor natin. Pansinin niyo yung gamit niyang salita, pastor natin. Hindi niya ginamit yung pastor namin. Di ba kahanga-hangang malasakit nila? Hindi nila pinagdadamot yung pastor. Ikatlong pagkakakilanlan ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos ay pinatitibay o pinalalakas ang relasyon sa mga kapwa Kristiyano. Hindi pinahihina ang relasyon. Napakahalaga ang relasyon una sa Diyos at sa kapwa Kristiyano. Paano ba pinatitibay ang relasyon sa kapwa Kristiyano? Talatang 23, sabi, panghawakang nating matatag. Ibig sabihin, pinapayuhan ng sumulat ang mga mananampalataya, hindi pagalit ang tono ng kanyang salita. Hindi masama ang loob ang tono ng kanyang salita. Panghawakan nating matatag. Payo niya nakapagpapalakas sa mga pinapayuhan. May pinagdadaanan, sabi ko kanina, kasi silang mga Hebreyo. Mamaya malalaman natin kung ano yung mga pinagdadaanan po nila. Bakit mayroong bang payo na nakapagpapahina? Mayroon. Kapag hindi maingat o sa pagbibitaw ng salitang ipinapayo, yung payo na hindi pinag-iisipang mabuti, no? Payo na hindi pinag-iisipang mabuti. Tono pa lang ng salita, dama na natin. Magbigay tayo ng ilang karanasan na imbes di mapalakas lalong manghina, gaya ng isang halimbawa. Minsan may bumati. Sabi niya, ang bati niya, ngayon ka lang umatin bro. Ayos na sana eh.
Pero sinundan niya, buti, lumitaw ka pa. Nakapangihina, di ba? Tapos sinabi pa niya, no? Talagang hindi nakapagpapalakas. Sabi pa niya, mabuti, lumabas ka sa lungga mo. Hindi nakapagpapalakas ng relasyon. Minsan sa mag-asawa, lalaki o babae ito hindi nakapagpapalakas ng loob ang payo. Gaya ng mag-asawang si Job at asawa niyang babae. Job chapter 2 verse 8 hanggang 10. May pinagdadaanan si Job. Talagang matindi yung pinagdadaanan niya. Payo ng kanyang asawa, pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sinundan pa niya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Hindi nakapagpapalakas na payo no? Kaya mag-ingat sa pagpapayo. Bagamat kailangan natin ang payo ng kapwa nating Kristiyano. Mga kabataan, makinig kayo sa payo ng inyong magulang. Huwag kayong nakadepende sa payo ng mga gadget o yung mga games. No? Hindi naman ako nag-games, pero yung naririnig ko pag may katabi akong naglalaro ng game sa sasakyan, sasabihin niya, ilabas mo ang pinakamahusay mong sandata at ubusin sila. Kita niyo yung mga payo. So mga kabataan, medyo ingat tayo dahil pumasok na yung AI na sinasabi nila, yung lalo pong hindi natin alam kung ano pong idudulot pa niyan. Talatang 23, sabi, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Ibig sabihin, payo niya, magpatuloy sa pag-asa ating ipinahayag. Yan ang mga payo na nakapagpapalakas ng loob. At sasabihin pa niya, sapagkat siya, tinutukoy niya, na nangako ay tapat na Diyos. Si Jesus ang pag-asa ng ipinapahayag natin lahat ng mga mananampalataya. Magpakatatag sa pananampalataya. Alam natin ang aklat ng Hebreyo. Ito, ang mga mananampalataya dito ay dumadaan sa matinding pag-uusig sa panahon nilang ito. Kaya ganito ang kanyang payo, pinalalakas sila. Talatang 23, sabi rito, nang walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, huwag mag-alinlangan. Bakit daw? Huwag mag-alinlangan. Sagot, talatang 23, siya na nangako, siya ay tapat. Ang Diyos ay tapat na Diyos. Huwag mag-alinlangan. Church, mga kapatid, hindi nag-iiba ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos na nangako kay Abraham, Isaac, Jacob, David, siya rin ang Diyos na nangako hanggang sa ngayon. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang tutuparin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa aklat ng Bilang 23, talatang 19, mababasa po yan. Nabibigo ang pangako ng tao gaya ng introduction natin kanina. Ngunit ang mga pangako ng Diyos ay tiyak na tiyak. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya dahil nasa tiyak na pangako ng tapat na Diyos ang pag-asa natin, mga kapatid, walang dahilan para tayo mag-alinlangan. Kaya sa pagharap sa bagong taon 2024 na ito, hindi natin tiyak
kung anong mayroon sa taong 2024. Sino nakakaalam nung dumaan na halos lahat buong mundo hindi ka makakabili? Pero ang tiyak natin, talatang 23, sapagkat siya na nangako ay tapat na Diyos. Dito sa talatang 24, at ating isaalang-alang kung papaano gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kung mayroon mang maghihina o mag-aalinlangan, narito tayo na palakasin sila at patatagin ang kanilang loob. Sa tulong ng Panginoong Hesukristo, sikapin nating mapukaw o gisingin ang kanilang damdamin ng isa't isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Matatag tayo kapag nagkakaisa o sama-sama, ngunit mahina kapag nag-iisa. Isang paglalarawan, nakikita niyo po ito, isang lapis. Maganda pala pag may itanatas, nakatingin kayo, maganda palang tignan. Isang lapis, no? Kumpara sa 10 bugkos ng lapis, ang isa, sandali lang itong baliin. Kahit senior po ako, kaya ko nang bahilin ito. Pero kung binugkos mo yung 10, ay kahit sinong malakas dyan, di mo kayang baliin. Kaya, mga kapatid, gaya rin yan ng bugkos ng walis, tingting. Marami ang nagagawa kaysa isang tingting lang. Marami ang nawawalis ng isang bugkos na tingting kaysa isang tingting lang. Bugkos, tayo. Ang bugkos, ang tumatali sa atin si Jesus. Kaya ang nagagawa ay mas matatag ang nagagawa. Kaya walang lugar para sa mga Kristiyano ang pagiging makasarili. No? Kaya, ang makikita na dito, kung ang tao ay humihiwalay, ay napakahirap ang kalagayan. Kaya, maging tayo ay narito na magkaroon ng pagiging sama-sama, no? Huwag yung hiwa-hiwalay, no? Kasi ang hirap ng lang ka-fellowship, lang kasama, lang kausap, malungkot yun. So, yun ang isang makikita natin dito, no? So, sa gitna ng mga nasabing mananampalataya, dapat tayong maging maibigin at mapaggawa ng mabuti, na ito'y ebidensya ng pananampalataya. Ang mabuting gawa, bunga ng pananampalataya. Tandaan natin, ang mga makagagawa lamang nito ay yung mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang puntos na po tayo. Tugon ng mga kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos. Talatang 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Sa ibang salin, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Pagsamba, fellowship, tugon ng kumikilala sa Diyos na siyang nangako ay tapat, pagtatalaga ng sarili
o commitment natin una sa Diyos at sa ating kapwa Kristiyano. Huwag pabayaan. Huwag kaliligtaan. Commitment na natin yan sa Diyos. Kumusta? Nabibigyan ba natin ng kaluguran sa pagsamba ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos? Nabibigyan ba natin ng kaluguran ng Diyos habang tayo ay sumasamba? Naluluwalhati ba natin ang Diyos? Nakapaloob dito ang oras o panahon, buhay natin. Paano natin inilalaan ang oras, panahon, buhay natin para sa Panginoon? Paano natin inilalaan yun? Yung iba, Sabado pa lang, naghahanda na sila. Nakahangir na yung kanilang mga isusuot para kinabukasan ng linggo, hindi na sila maghahanap. Kasi minsan, pag naghanap ka pa, matagal pa yung oras. Minsan, ay, hindi na ito kasi sa akin ngayon. Hanap ako na iba. Ay, maluwag masyado ito ngayon. Hanap ko na iba. Yun, hanggang sa matagal na yung nalaan na oras. So, paano natin ito ginagamit? Ang Panginoon ang nakakaalam. Commitment natin sa kapwa Kristiyano, kamusta din naman? Napapalakas ba natin sila? O lalo silang nanghihina? Dito'y may ilan sa mga mananampalatayang Hebreyo ang natutuksong magsitigil na sa kanilang pagtitipon. Nanlalamig na ang mga iba. Huwag sana itong mangyari sa atin sa pagsama-sama natin para sumamba sa Diyos. Pag nagkagayon, papaano pa natin mapapatatag at mapapalakas ang isa't isa kung tayo'y hindi magtalaga ng ating sarili sa kapwa Kristiyano. O alam natin, maraming dahilan kung bakit tumitigil sa pagdalo, sa pagtitipon ang mga Kristiyano. Babanggit tayo ng 4 na dahilan kung bakit tumitigil sa pagdalo o sa pagdalo sa pagtitipon. Isa, ang dahilan, minsan dahil sa mahigpit na patakaran ng gobyerno o pamahalaan ng bansa. No? Nangyari yan nung pandemic. Kaya hindi nagtitipon ang mga Kristiyano dahil sa takot. Hindi pa naman tayo umabot sa ganoon sa ating bansa. Yun nga, sabi ko nga noong pandemic nangyari. Minsan dahil sa mahigpit, no? Hindi mahigpit na patakaran ng gobyerno, kundi dahil sa mahigpit na pangangailangan sa pera. Kaya nagkakaroon siya ng ganoon, pagtigil. At kung minsan, dahil sa mahigpit na asawa, no? Minsan may asawa na mahigpit, ay hindi ka kailangan umalis ngayon sa bahay. So, minsan dahil sa takot, hindi takot sa pamahalaan, kundi takot na mawalan. Ikalawa, maaring ang iba'y tumitigil sa pagdalo dahil mayroon silang sama ng loob. Nagtatampo sila. Hindi makapagpatawad. Magpatawad na para hindi tayo sagabalan sa ating pagdalo. Ikatlo, may ilang hindi nakikisama dahil sa kayabangan. Minsan, ang iba, akala ng iba, hindi mahalaga yung pakikisama at suporta ng iba. Katwiran ng iba, kahit hindi naman ako
dumalo, no problem. Kilala naman ako ng lahat, basta mag-tights lang ako ng malaki, okay na. So, yung pagyayabang, minsan. Pang-apat, minsan naman, pang-apat na dahilan, hindi tayo na nagpupunta sa iglesia dahil may itinatagong kasalanan sa ating sarili. Alam natin na hindi tayo makapagpapatuloy sa kasalanan at mahirap makisama sa iba pang mananampalataya kung mayroong itinatagong kasalanan. Kaya ang mangyayari, ipinagpapalit na natin ang pagtitipon na sa halip na ang kasalanan ang iwanan. Lahat ng mga dahilang ito sa pag-iwas sa pagtitipon ay mali at kasalanan. Ang pagkakasakit, emergency, iba pa, naintindihan natin yan. Yan po ay, sabi, act of necessity. Kailangan yan. Naintindihan natin yon. So tandaan, ang church, tayo, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Madalas ko itong naririnig noon. At ako ay nung nagsimula po akong mananampalataya, ipinapangaral ito lagi ng pastor at dito ako natuto na sabi ko ay mali pala yung ginagawa ko. Ano yung madalas kong naririnig na ipinangangaral? Ang salitang tumatalilis. Ibig sabihin, hindi patapos ang pagsamba, nagmamadali ng umuwi. Tumatalilis na, nagmamadali na. Ganyan ako dati, pero ako natuto sa pangangaral ng mga pastor. Para bang wala tayong pagnanais na makasama pa, makapellowship pa ang mga tao ng Diyos sa pagsamba at pananalangin at magpalakas ng loob ng mga iba. Kasi nga, napapalakas tayo doon sa fellowship . So, paano natin mapapalakas yung nanghihina kung hindi sila nakakasama? Abay, dapat nating tanungin ang ating sarili kung tayo nga ba'y tunay na mga Kristiyano o baka kaya tayo ay nanlalamig na sa pananampalataya o di kaya tayo ay tinatamad lang. Church, mga kapatid, mag-ingat tayo. Kaya hindi natin dapat ipagpalit ang ating pagsamba para sa anumang dahilan, mga nabanggit. Commitment na natin yan sa Diyos at sa kapwa Kristiyano. Kung tayo'y kumikilala na ang Diyos na siyang nangako ay tapat na Diyos, talatang 25 sabi, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na ngayong nakikita na nating dumarating na ang araw. Ang araw ay ang muling pagdating ni Jesucristo. Hindi natin alam, walang nakakaalam kung anong araw ang muling pagbabalik ni Kristo. Ngunit kailangang magpakatatag tayo sa pananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik. Siyang Diyos na nangako, ang siyang tapat na Diyos na nangakong muling babalik. Huwag sanang tayo datnan na hindi maayos ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo. At ito po, Panginoon, ay kailangan po namin sa pagharap sa mundong ito na aming ginagalawan, na napakaraming dahilan para kami ay hadlangan, napakaraming dahilan para kami ay pigilin sa pagpapatuloy namin sa buhay pananampalataya. Nawa, O Diyos, sa amin po, Panginoong pag-alis dito sa bulwagang ito,
maging sa paglabas namin ay dala po namin ang mga salita mo na kami po ay tulungan na mag-ingat sa mga makakasagabal o makakahadlang sa aming buhay pananampalataya. O Diyos, maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.